Hello mga kabs, ako si Kabos na Vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. At ngayon mga kabs, pag-usapan natin ang mga housekeeping requirements ng ating mga kababayang Pilipino na mag-abroad o papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Alam nyo mga kabs, dito sa bansang Saudi Arabia ay hindi gaanong marami ang kanilang mga requirements pagdating sa mga housekeeping, janitor, cleaner o ano pa man yan tungkol sa mga on-call cleaner mga kabs. Madali lang mga kabs ang mga requirements nila dito. Unang-una dyan mga kabs, ang pinaka-importante nyong kukunin kung kayo ay baguhan at nag-umpisa pa lamang. Una dyan mga kabs ay ang passport mga kabs. Yes mga kabs, napaka-importante ang passport mga kabs kapag kayo ay nag-a-apply ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. At mga kabs, kapag nakakuha na kayo ng passport mga kabs, ang sunod naman yung gagawin ay magpagawa kayo ng resume. Bakit resume mga kabs? Dahil doon nyo ilalagay mga kabs ang inyong mga experience galing sa kabilang trabaho mga kabs. Yung mga work experience mga kabs, at yun ang gagamitin nyo mga kabs kapag kayo ay nag-apply sa mga agency sa Pilipinas. At mga kabs, ito ang tandaan nyo, huwag kayo magpagawa ng resume na isang piraso lang mga kabs. Kailangan mga kabs magpagawa kayo ng mga 10 resume. At ito pa mga kabs, huwag kayo magpagawa ng resume na 2 page o 5 page kasi mahirap na basahin sa ngayon mga kabs ng mga agency natin sa Pilipinas. At kung sa email mga kabs, mahirap din mga kabs basahin yan kasi ang pagbasa sa mga email pag kayo ay nag-send ng sa resume mga kabs, saglitan lang yan mga kabs. Kailangan magpagawa kayo ng resume mga kabs, kahit 1 page lang mga kabs, okay na yun mga kabs, at ipasa nyo sa online o sa walk-in mga kabs. At ang pangatlong paghandaan nyo mga kabs ay ang medical. Alam nyo mga kabs, kapag kayo ay mag-abroad, kailangan ng fit to work, kailangan na malakas kayo, kailangan pasado kayo sa medical sa Pilipinas bago kayo pumunta sa iba't ibang bansa mga kabs. Gaya ko mga kabs, nag-medical din ako, at ang mga pera na kailangan dyan mga kabs ay halagang 5,000 mga kabs pababa. Kailangan mo magbayad mga kabs sa medical na referral galing sa agency mga kabs na ibibigay sa'yo ng agency na in-applyan mo sa Pilipinas mga kabs. At ang iba pang mga requirements mga kabs sa pag-abroad mga kabs, pag-apply ng mga cleaner ay NBI clearance mga kabs. Importante rin yan ang NBI clearance mga kabs dahil dyan ka makikilala kung wala ka bang record mga kabs, at yan ang gagamitin mo mga kabs pagkuha ng passport mga kabs. Kaya kailangan mong kumuha ng NBI para doon sa passport. Ngayon mga kabs, kapag kumpleto na ang mga passport mo, kumpleto na ang resume mo, mayroon ka ng NBI, kumpleto na lahat mga kabs, ang una mong gagawin mga kabs, pumunta ka sa mga agency sa Pilipinas at ipasa mo yung mga resume na pinapagawa mo mga kabs. Sa buong araw mga kabs, magpasa ka ng 5 resume para sa mga agency sa Pilipinas mga kabs. Ngayon naman mga kabs, kapag ikay nagpasa ng resume at sabihin ng agency sa Pilipinas na hintayin mo ang interview schedule mo mga kabs, ang interview schedule paghandaan mo yan mga kabs, dahil hindi Tagalog ang isasagot mo dyan mga kabs, kundi English. Pero huwag ka mag-alala mga kabs dahil hindi naman pagalingan sa English dito pag nag-abroad ka dito sa bansang Saudi Arabia. Kailangan mga kabs, masagot mo lang yung tanong ng employer mga kabs para dun sa question na ibabato sa'yo. At ito pa mga kabs, tandaan mo ang mga experience na nilagay mo sa iyong resume mga kabs, dahil doon kukuha ang mga employer na galing dito mga kabs, doon sa experience mo. Kung ilang taong ka na nagtrabaho, marunong ka ba gumamit ng mga makina, paano ka maglinis ng banyo, paano ka maglinis ng bintana, anong una mong gagawin kung may matapon na mga blood stain, mga chemical na natapon, anong gagawin mo mga kabs. Yan ang kadalasang mga tanong mga kabs sa employer na galing dito sa bansang Saudi Arabia at papunta sa Pilipinas mga kabs. Ngayon mga kabs, kapag ikay pumasa na sa interview, doon mo na malalaman na tatawagan kanila mga kabs o kaya makatanggap ka ng email mga kabs. At kapag nakatanggap ka ng email, doon pupunta ka sa agency mga kabs at sila na magbibigay sa iyo ng referral para sa medical mga kabs. At pagkatapos ng medical, napasa mo na lahat mga kabs, fit to work ka na, doon na magpa-process mga kabs ng visa. Maghintay ka na lang mga kabs ng 3 to 4 months para lilipad ka na dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. At mag-umpisa na ang iyong karera mga kabs sa paglilinis dito sa bansang Saudi Arabia.
At ito pa mga kabs, kapag ikay pumasa na sa medical at sasabihin sa iyo ng agency sa Pilipinas na magpidos ka na. Kapag nagpidos ka na mga kabs, ibig sabihin nun, pagtapos mo man ng pidos mga kabs, nandun na yung visa mo at flight ticket mga kabs. Kinabukasan o sa sunod na mga araw mga kabs, lilipad ka na. Dahil ang pidos mga kabs, yan ang pinakahuling ipapagawa sa iyo ng agency. Doon mga kabs, ipapaliwanag sa inyo, ipaalala sa inyo kung ano mga dapat gawin kapag kayo ay nagka-problema dito sa bansang Saudi Arabia o kahit saang bansa man kayo nagpunta mga kabs. Lahat ng mga Pilipino mga kabs na paalis ng bansa ay dumadaan mga kabs sa pidos na yan mga kabs. Kaya mga kabs, kung ikay nagbabalak mag-apply ng housekeeping, cleaner, janitor dito sa bansang Saudi Arabia, ang unang mga requirements mo talaga na kukunin ay passport mga kabs. Pero bago ka kumuha ng passport, kumuha ka muna ng NBI mga kabs at mga valid ID mga kabs na government para may bala ka mga kabs kung kailangan nila ang mga ganyang supporting documents mga kabs sa agency sa Pilipinas. Kung balak mo mag-apply, kailangan maghanda ka ng pera mga kabs. Kasi pag-apply mga kabs, kailangan talaga ng pera. Paglalakad mo ng mga requirements, pangkain mo mga kabs at pamasahe mo mga kabs. Pero kung ikay nagtrabaho mga kabs ngayon, ang may payo ko sa iyo ay utay-utayin mo o unti-unti mong kukunin ang mga requirements mga kabs katulad ng passport. Kasi ang passport mga kabs, napaka-importante kapag ikay nag-apply mga kabs. Kasunod mga kabs, gumawa ka ng resume. Ang resume mga kabs, ipasa mo rin yan mga kabs pag ikay nag-apply din. At kapag ikay na-interview mga kabs, ang unang hanapin sa iyo ang passport talaga mga kabs. Kasi advantage na talaga mga kabs kapag may passport ka. Pag sinabi ng employer mga kabs, o may passport ka ba, bukas lilipad ka na, or sa makalawa lilipad ka na, next week lilipad ka na mga kabs. Kaya advantage para sa iyo kung may passport ka mga kabs. At yun mga kabs, ang kadalasang mga requirements ng housekeeping janitor kung mag-apply kayo papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. At kung may bala kayo mga kabs, tune in lang kayo sa channel natin, Kabos na Vlogger, at may mga idea tayo tungkol sa mga interview sa housekeeping mga kabs, kung paano sagutin at mga idea mga kabs kung paano pumasa sa interview. Kalkalin nyo lang mga kabs ang ating mga video na ginawa mga kabs at mag-subscribe kayo sa aking channel para ma-notify ka sunod ng mga video mga kabs na aking gagawin. Linggo-linggo po mga kabs nag-upload tayo ng mga idea tungkol sa housekeeping at mga interview mga kabs dito sa bansang Saudi Arabia. Basta tandaan mo mga kabs, kapag ikay nagplano, nagbabalak mag-apply papunta dito sa bansang Saudi Arabia o mag-abroad mga kabs, kailangan mo ng tiyaga, dedikasyon at sipag mga kabs dahil hindi madali ang pag-apply papunta sa ibang bansa mga kabs. Kailangan ito ang haba ng pasensya mga kabs. Kagaya ko dati, nakaalis ako mga kabs ay umabot siya ng 6 months kakaantay mga kabs. Gusto ko nang i-withdraw ang aking mga dokumento pero nagtiyaga pa rin ako mga kabs. At sa paghihintay ko mga kabs at haba ng pasensya ko mga kabs, nakapunta rin ako dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Kaya kung ikay nangarap mga kabs, huwag kang sumuko. Kung hindi ka matanggap ngayon sa ibang agency, sa kabila naman mga kabs, dahan-dahan ang pag-apply mga kabs, hindi bigla-bigla natatawagan ka kaagad. Kapag sabihin ng kumpanya mga kabs, natatawagan ka lang, huwag kang umasa mga kabs dahil hindi ka tatawagan yan. Minsan hindi sila tumatawag mga kabs, kaya mag-apply ka na ng iba. Kaya sabi ko mga kabs, kapag kayo ay nag-apply, applyan nyo ng 5 beses o pasahan nyo ng 5 resume ang mga agency sa Pilipinas mga kabs para may isa man na tumawag sa inyo na sigurado, yun ang tutukan nyo at doon kayo mag-focus mga kabs. Alam nyo mga kabs, hindi madaling mangarap, hindi madaling pumunta sa ibang bansa, hindi madaling mag-abroad mga kabs dahil nandun yung mga lungkot mga kabs, pagtsatsaga at sakripisyo mga kabs para sa pamilya. Tingnan mo mga kabs, itong lugar na to medyo may kalungkutan, kaya lang nagtsatsaga tayo mga kabs para makaahon tayo sa kahirapan at matupad ang ating mga pangarap mga kabs. Mga kabs, ang tinatanggap dito na age limit mga kabs ay mula 23 years old hanggang 40 years old mga kabs, babae man yan o lalaki. At ngayon mga kabs, magtatanong ka sa akin kung pwede ba ako kuya, pwede ba ako sir na wala man akong experience sa housekeeping. Yes mga kabs, pwede ka dito kahit wala kang experience sa housekeeping mga kabs. Ang importante mga kabs, kompleto ka sa dokumento, may passport ka, may resume ka, pasado ka sa medical. With experience o without experience mga kabs, tumatanggap ang ating mga agency sa Pilipinas mga kabs at maraming nag-hire ng mga walang experience mga kabs. Katunayan mga kabs, mga kasama ko dito, wala din silang mga experience na housekeeping galing sa Pilipinas at iba ang kanilang trabaho mga kabs bago sila napunta dito mga kabs.
Mga Kabs, ang technique na may bigay ko sa inyo, may experience ka man mag-apply ka ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga Kabs o wala. Ang pinaka-importante talaga mga Kabs, masagot mo ang tanong ng employer kung paano ka maglinis, ano mga gamit ng mga housekeeping. Ang mga tanong mga Kabs, ang importanteng sagutin mo. Huwag mong pakialaman ang experience mga Kabs dahil yan ang importante talaga mga Kabs na masagot mo ang tanong ng isang employer. Kaya mga Kabs, pasukin mo man ang mundo ng housekeeping at iba ang trabaho mo ngayon. Kailangan mga Kabs, bago mo pasukin ang mundo ng housekeeping sa paglilinis mga Kabs, kailangan pag-aralan mo kung paano maglinis, paano mga gamit ng mga housekeeping, anong gagawin mga Kabs sa mga paglilinis mga Kabs. Pag-aralan mo muna mga Kabs kung pasukin mo ang housekeeping mga Kabs. At mga Kabs, bago tayo magtapos sa ating video, inanyahan kita na mag-subscribe sa aking channel para ma-notify kasunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa iyo mga Kabs at tinapos mo itong video at maraming salamat sa iyong panonood mga Kabs at suporta. Magkita-kita tayo sunod ng mga video mga Kabs.